Ang kahalagahan po nitong ginagawa namin is nakakatulong po kami sa Pilipinas na mabawasan ang mga basura sa iba't ibang lugar. Philippines is considered na sa top 5 major contributor to ocean waste. Pwedeng tayo, may nai-enjoy tayong ilog ngayon, pero kung hindi natin iingatan, pwedeng younger generation natin, wala na silang ilog or dagat na mapapaliguan dahil punong-puno na ng basura. My name is Francis and you can call me Kiko Chua, and I am the head and founder of the Locals Pinas po. Ang goal po nito is to rehabilitate or to clean the water bodies of the entire Philippines po. Since si Philippines is considered na sa top 5 as major contributor to ocean waste, at ma-educate natin yung bawat community na pinupuntahan natin, ano yung kahalagahan ng pag-iingat ng yamang tubig natin, di ba? Ang goal po namin, meron po kami mamimit na volunteers na magre-represent mismo ng sarili nilang lugar na nilinisan namin, and sila na yung magiging point of contact or sila na yung magme-maintain nung mga lugar na nalinisan namin para hindi na ulit bumalik or matapunan pa ng mga basura. Katulad na lamang po dun sa Tanza Baywalk na kung saan maraming individual po yung nagme-message sa amin at ini-inform kami na nakakapag-picnic na sila during weekend at ginagawa na nila yung tama, which is kapag nagpipiknik sila, dinadala nila sa kanya-kanyang bahay yung mga basura nila. Yung cleanup operation po natin ay nagtatagal ng pinakamabilis po ay 10 days. Ang pinakatagal po ay umaabot ng 1 buwan or 25 days. So, depende po kasi yan sa location na endorse sa atin or anong location yung nililinisan natin. The Locals crew or yung legends na tinatawag natin, sila po yung mandirigma natin pagdating sa basura. So, sila po talaga yung umulan man or uminit, gano'n man yan kadumi or ano man type ng basura yan. My name is Jordan Kilapio po. Isa po sa crew ng The Locals Pinas po. Naglilinis po kami ng mga ilog, dagat, kung saan po mayroong basura. Andun po kami. Nagsisimula po ang umaga namin na madaling araw pa lang po, gising na kami, nag-aasikaso na, naliligo, ganyan. Lagi po namin sinecheck at inaayos yung mga kailangan na gamitin na panglinis. Tapos tuloy-tuloy lang po halos hanggang matapos po yung operation. Ganun lang po yung setup. Gigising ng umaga, then pag sa hapon po yun, bago umuwi, ayusin yung mga gamit na panlinis. Mahirap po talaga. Then yung baho po ng basura, parang masasanay ka na lang po eh. Kasi sobrang hirap po pag natatambakan ng basura eh. Binabahayan ng mga lamok, ng mga daga. Di ba po pag nagbabara mga kanal dahil sa basura. Sobrang hirap din po na tanggal ng basura. Tulad po dun sa Pateros River, yung mga basura po dun sobrang kapal. Tapos natatakloban po ng mga water lily, damo. Sobrang ngalay po pag yung pag first time mo po na salang sa ganung trabaho. Kasi buhat dito, buhat doon. Siguro po yung hirap talaga habang nagtatrabaho, andyan po talaga eh. Pero pag nakikita po namin na natatapos na yung ginagawa namin, yung parang may progress na po na nalilinisan, parang ang diyan na din po sa pakiramdam. Gumagawa tayo ng data analysis, no? So, sa every sack na nakukuha natin, tinitingnan natin or ina-identify natin kung ano yung mga type ng basura, yung mga nakikita natin sa bawat sako. Makikita natin dito is yung mga plastic bottle or yung bote ng mineral water, bote ng soft drinks, bote ng alak, at iba't iba pa. Meron din po yung mga sachet ng mga shampoo, sabon panlaba, at sabon na pampabango or kung ano pa man. Sa buwan-buwan na cleanup namin, nililista namin kung anong brand yung may pinakamataas na pag-produce ng plastic or yung number 1 natin. Kasi ang goal natin is by the end of the year is mag-send tayo or i-email natin yung brand na yun kung ano yung pwede nilang gawin to lessen out the pag-produce po ng plastics. Kung ano po yung alternative na solution nila para maiwasan ito or hindi po yung pagtuloy pa ng pagpadami.
yung basura, hindi po talaga mauubos yan. Meron tayong tamang disiplina, may magagawa tayo para hindi maging problema to sa atin. Simulan natin sa loob ng bahay. Lalo na kung meron tayong mga kabataan na hindi alam, so i-educate natin sila. We start them young, so turuan nila natin sila kung paano yung pagtapon ng basura, ano yung pinagkaiba ng nabubulok sa di nabubulok. Napakasimple lang po nun. At yung habit or yung behavior na huwag nating hayaan na kung saan-saan lang natin itatapon. Nasa daan man yan or nasa ang lugar ka man. Kung hindi, walang pwedeng pagtapunan ng basura, ilagay na lang sa bulsa. At pagdating sa bahay ninyo, tsaka nyo itapon. Ako po ginagawa ko to hindi lang para makatulong sa pamilya ko eh. Maging example din po ako sa mga kapatid ko, sa ibang tao. Parang good example po ako sa kanila. Sa mga kabataan, sa mga kaedad ko, sa mga matatanda. So far naman po, thankful kami kasi halos lahat naman po ng nilinisan namin, yung mga tao, nagiging kaibigan na din po namin. Mini-message po nila kami na sinasabi po nila na hanggang ngayon, tinatamasa nila kung ano yung linis na nung lugar at iniingatan na din nila at hindi na nila hahayaang bumalik sa tulad ng dati. Ang kahalagahan po nitong ginagawa namin is nakakatulong po kami sa Pilipinas na mabawasan ng mga basura sa iba't ibang lugar. Kumbaga para sa akin po, hindi lang naman po ito para sa sarili ko eh. Kumbaga para sa ating lahat din po na mga Pilipino. Pwedeng tayo may nai-enjoy tayong ilog ngayon pero kung hindi natin iingatan, pwedeng younger generation natin, wala na silang ilog or dagat na mapapaliguan dahil punong-puno na ng basura. Kasi iniisip ko din yung dalawa kong anak, gusto ko maranasan din yun ng anak ko or ng apo ko or kung sino pa mang sa paligid natin. Pero kung hindi po kasi natin yun iingatan at aabusuhin lang natin, wala na silang maaabutan. At ayoko naman pong ipagdamot kung ano yung tinatamasa ng generation ko ngayon at para ipasa pa sa younger generation. So tulad nga po nung tagline namin sa The Locals Pinas, para sa iyo, para sa kalikasan at para sa buong Pilipinas. Kaya po namin 'to ginagawa.